So, okay, mayong hapon sa tanan. Open kita sa aton nga Biblia no sa Genesis chapter 15. Before kita magpadayon, ako mapasalamat mo sa Ginoo sa iyang kaayo og recently no, nagapadayon ko ga balik-balik sa regional man. Pa-check up man og na diskubrihan nga may mild fatty liver. Galing kay na gallstone, pero gamay ma lang. So, kung nangutana ko sa anak ni Nay Simpron ba, ay, nakatuma kami sa ila mo to. Dili ko ni pwede. Ay, may fatty liver. Niya, tanan may fatty liver. No? Pero privilege kay may gallstone dyan. So, sige lang ano. So, ampuan na nano, no? And salamat sa Ginoo sa kaayo in spite ka na God sa tunga sa mga pagsulay ang Ginoo nagahimo sa mga paagi. Na plus tayo tanan ba before ka mag-agi sa kanang mga pagsulay. Now sa aton nga pagtuon diri karon sa Genesis chapter 15. Please open your Bible, Genesis chapter 15. Basahon ko lang diri sa verse 1. Sulti diri, after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield, and thy exceeding great reward. Gampo kita. Ginoo Dios nga balaan, salamat sa kanang time, hatag mo sa amo. Salamat Ginoo sang opportunity nga makatuon kami sang imo nga pulong. Ginoo, nagapangayo kami sang tabang sa imo nga masaptan namo ni tudloy kami nga magpaubos, and even Ginoo sa imo nga mambubuhat, I pray Lord nga ikaw magahatag sa akon sing kaalaman Ginoo. Ikaw magaistorya sa amon Lord. In Jesus name, Amen. So ang title kani nga message, God's Assurance in the Middle of Trials. God's Assurance in the Middle of Trials. Kung lantaw nato diri sa Genesis chapter 12, ang Ginoo nagtawag kay Abraham nga mohawa sa saya nga lugar nga ginapuy-an. At that time si Abraham 75 years old. Ang iyang asawa si Sarah 65. Very comfortable na sila kinabuhi na sila mga daghan nga mga kayamanan. Yet ang Ginoo nagtawag sa ila mag-adto sa promised land, an unknown land. And si Abraham nagtuo sa Ginoo. Nagsunod sa Ginoo. Ginbayaan niyang tanan o nag-adto sa promised land. Karon, kumasaw mo da sa mga after sang pagtawag sang Ginoo, adto sila sa promised land. Nindot man unta kun hayahay tanan. Pag-abot nila dito, pakadto pa lang, daghan ng mga pagsulay nga ilang agyan. Makita mo dira sa Genesis chapter 12 verse 10 to 13, si Abraham samtang nagapaadto sa promised land, naka-experience sila sang famine. Gutom. Samon sa ilong utig kiriwi. No? So imagine mo, expect sa unta, wow, land flowing with milk and honey. Pero pagsulod nato sa promised land, may famine. Then, para makapalagyo sila sa famine, nagsulod sila sa Egypt. Dito, siguro I believe si Abraham at this time, dili siya familiar sa nasod sang Egypt. Pagsulod niya dito, nahadlok siya. Kay basi patyon siya, kay ang iyang asawa si Sarah, in spite nga 65 years old, gwapa kayo. No? Base na magkagusto kay Sarah og patyon siya. No? Then after that sa Genesis chapter 13, nag-uban niya si Lot. So nag-away ang mga servant ni Lot og ni Abraham og nagbulag sila. No? So nagginpili ni Lot ang lugar dito paadto sa Jordan River, Sodom and Gomorrah. Ug ang ginpili ni Abraham ang disyerto.
So imagine mo, may isip siya, unsa man ni, no? Naa sa promised land, tapos mabawasan pa, wala na kauban ko sila, naghati na mi. Then after that, sa Genesis chapter 14, nabalaan niya nga sila ginhimo nga mga prisoners of war, no? So si Abraham ginpanawagan niya nga mga servant nga to rescue Lot, no? So imagine mo, mao pala na sunod-sunod nga mga pagsulaying iagan niya sabtang ginasunod niya ang Ginoo. Then isa pa jud, nagatiguang na sila, no? Imagine mo nga gawonder sila. Tiguang na ko. Si Sarah tiguang na. Lord, matuman man jud ang imong promise. Is it worth it ang tanan nga amo niya sakripisyo sa pag-adto sa promised land? Then ang Ginoo nagpakita sa ila ug nag-istorya ang Ginoo. Sa Genesis chapter 15 verse 1, nagsulti ang Ginoo, "Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward." Kita siguro gaabot man sa mauna nga sitwasyon ni Abraham, no? Wonder ka ba, Lord, ginsunod tamang ka? Uy, kaon yung ano. Wonder si Abraham, kita man, Lord, ginsunod ta ka? Nga naman niya mauni, dagan man pagsulay. Kumpara sa ako niya kinabuhi nga wala man kulabot, murag okay man tanan. Mao man na ang ginagya ni Abraham. Dapat sa aton mga Kristohanon, our faith should be settled on the person of God and that He is the rewarder of those that seek Him. Why? Number 1, God will keep His promise according to His word. Sa nagsulti ang Ginoo sa verse 1 dira nga I am your divine protector and your greatest reward. Nagtubag dira sa Abraham, no? Now, so tiya dira, and Abraham said, "Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus." No? So kita mo, no? Murag nabasa na guro sang Ginoo ang isip ni Abraham nga nag-wonder, wala man ko gyapon, Lord, bata. Unsa man ang imo ginasulti sa imo nga pulong, no? Na isa ka bagay makita nato diri sa kaninga part nga God will keep His promise according to His word is that His word stands beyond our comprehension. Ang pagtuman sang pulong sang Ginoo dili nato na masabtan, tumanon na sang Ginoo. O makita mo diri sa Abraham, nagapaningkamot siya sa pag-analyze. Base tumanon sang Ginoo nga promise, paagi sa ako nga servant nga si Eliezer. Ang tawag niyo dira sa verse 3. Basahon lang sa Bisaya. Tungod kay wala mo ako hatagi og anak, si Eliezer nga usa sa akong mga sulugoon, mao ang manunod sa akong mga kabtangan. No? So nag-isip siya, posible, Ginoo, base, ang imo nga paagi, mauni. Kay wala man ko, paano matabo na, matuman ang imo nga promesa sa ako. No? Nagaping ng kamot siya nga masabtan ang paagi sang Ginoo. No? And sa aton man, mga Kristohanon, many times without God's word, because we cannot see His way fulfilling His promise, dili na to makita ba? No? Kung paano matuman sang Ginoo ang iya mga paagi, ang mga promises sa aton nga kinabuhi, given ang aton nga sitwasyon. No? Walang Ginoo ang iya pulong magtindog sa gyapon maski dili nato masabtan, no?
Pero na, si Noah, ang Ginoo nagsugo kay Noah, Noah, magpatindog ka sang ark sa taas ang bukid. Imagine that, at that time, ang Ginoo nagsulti pod nga, kay ako magpadala sang grabe nga flood. Imagine at that time, sa time Noah, wala sang ulan. Ang bunyag, ang dilig sa mga tanom, mo ang tunog sa gabi. No? And kinsa mag-isip nga magpatindog sang dako nga barko sa taas ang bukid. No? Si Moses, nagsugo ang Ginoo kay Moses, Moses, ginpili ta kang maging leader para sa katawan sang Israel. Si Moses daghan rason, no? Ginoo, dili ako maayo magistorya. No? Ang iyang pauno na, ang iyang pagsabot kung paano matuman ang pulong sa Ginoo ayon sa iya sarili nga pagsabot. Ang Wall of Jericho, paano ang Ginoo nagsugo kay Joshua nga Joshua, mag-adto ka dito sa ang first nga city mao ang Jericho o magbaga na kayo ang wall, magtuyok-tuyok ka mo dira for 7 days. No? O sa ikapitong adlaw, dito lang ka mo magsyagit. No? Imagine mo si Joshua, manala, Lord, paano di? No? God's word stand beyond our comprehension. Matthew 24:35 na igingon, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Another one, not only His word stands beyond our comprehension, but His word stands exactly to what it says. Meaning sina, kung unsa ang ginsulti sang Ginoo, tumano niya ayon sa iya ginasulti jud. Nantawa dira sa verse 4. Mingon ang Ginoo kaniya, dili si Eliezer ang manunod sa imong mga kabtangan, kundili ang imong gayong kaugalingong anak. No? Wala nag-trust ang Ginoo sa suggestion ni Abraham. Lord, wala man, imposible na ni. No? Mas si Eliezer, wala nag-trust ang Ginoo, nagsulti sang Ginoo. Kung unsa man akong ginsulti sing una, mao na akong isulti karon. Exactly. No? God assured that He will keep His promise according to His word. Now, with regard sa pulong sang Ginoo, God's word stands unaffected by the power, happenings, and influence of the world. Maski unsa man dira ang kakatabo sa kalibutan, unsa man yung mga powers na nag-exist, unsa man yung mga circumstansya na kakatabo sa kalibutan, kung sa atong pagtanaw, imposible na matabo sa ang pulong sang Ginoo, gasultihan sang Ginoo, exactly kung unsa iya ginsulti, matuman jud. Insulti dira sa Matthew 5:18 nga every detail of His word will be fulfilled. So dira, I assure you until heaven and earth disappear, even the smallest detail of God's law will remain until its purpose is achieved. Minsan na, ang tanan nga detalye sa pulong sang Ginoo. No? Sa Hebrew, kung magsulat ka sa Hebrew, may mga punctuation, may mga apostrophe. Kung lain ang positioning sa apostrophe sa Hebrew, lahi na siya nga word. So, minsan na, sa kada position sa mga apostrophe, exactly, every detail of His word will be fulfilled, maski sa tunga sang sitwasyon sang kalibutan nga karon nga kulang taon na to murag imposible. No? Isa ka example dira, knowing that God will keep His word, His promise according to His word, ang prophecy ni Jesus. Probability sa isa ka tawo nga maigo sang kilat sa inyo, Bisaya, lightning. Kilat, okay. Probability sang isa ka tawo maigo sang kilat is 1:700,000. So meaning among the 700,000 katao, isa lang maigo sang kilat. No?
mapatay sa kilat, 1:2 million. No? Pwede nga isa sa ato dre maging presidente, 1:10 million. So meaning sina ang possibility nga may na presidente sa ito sa presidente is 1:10 million. No? Pero adto ka sa calculation sa prophecy ni Jesus, dagan sang prophecy about kay Jesus ang pag nga ma-fulfill ang prophecy. Now, ginsulti Andre, maskin sa 8 lang nga prophecy nga matuman sa isa ka tawo, ang tsansa nga matabo ka na is sobra kadako nino. 1:10 to the 17th power. No? Dili na maihap. In simple terms, ang tsansa nga matuman ang 8 ka prophecy sa Bible sa isa ka tawo, murag miraculous na. 8 pa lang na. Given nga dagan sa mga prophecy sa Bible about kay Jesus, og tanan nga prophecy nga na, gintuman ni Jesus, maski imposible og dili masabtan. No? Now that we can say that God will keep His promise according to His word. Number 2, God will keep His promise according to His power. Verse 5 to 6. Unya, gidala siya sa Ginoo sa gawas o giingnan. Tanawa ang mga bituon sa langit. Ihapa kung maihap mo. Sama usab ni ana kadagan ang mahimo mong mga kaliwat. Mito si Abraham sa Ginoo tungod sa iyang pagtuo, giisip siya nga matarong. Pakita sang Ginoo sa kay Abraham, tanan niya bituon, maihap mo. No? It describes God's power. No? Abraham, I will shake all the elements of creation just to fulfill my promise to you. Now, duha ka bagay ang ma-observe ko sa kaninga verse. First is God's power is infinite. Ang power sang Ginoo to fulfill His promise, His power is infinite. Psalm 147 verse 5, great is our Lord and of great power. Jeremiah 32:17, saan ko sa Bisaya, o Ginoong Diyos, gihimo mo ang langit ug ang kalibutan, pinaagi sa imong dakong gahom, wala gayoy butang nga dili mo mahimo. Nothing is impossible with God. And not only God's power is infinite, but God's power is inherent. Now, meaning sang inherent, it means nga ang power sang Ginoo gikan jud sa iya. Dili mo ma-separate ang power sang Ginoo. As compared sa power nga acquired, lay mana na kanang power acquired meaning sa example, cellphone. Paano ang cellphone magka-power? I-charge mo. No? So, kung i-charge mo siya, so may power na siya. Muna siyang ginatawag nga power acquired. Pero ang power inherent means gikan jud sa iya. Dili ma-separate ang person sa iya nga power. No? Means na at any point in time, ang Ginoo wala nagakalobat. No? Dili sa kilanlan, dili sa dependent sa iyang creation, nga kilanlan nga mag-charge. No? Oh, lobat na ko, power sang Ginoo, pa-charge ko da. No? Charge ko sa sun, Superman. No? Dili na mao ang Ginoo. No? His power is infinite. Now, dagan sa mga simple example sa Bible. Try for example, si Jesus, sang naglakat sa among the crowd, may isa ka babae nga nagaantos sa nga blood issue. Minsan na, sige lang siling flow ang dugo siya, wala siya gaayo. Familiar ka mo sang story? Gintandog yang sanina ni Jesus, no? Ug si Jesus, nag-stop siya, nagtindog siya, nangutana siya. So, diri sa Mark 5:13, so ni Jesus, nabati ni Jesus nga may gahom, nga migawas gikan kaniya. Busa, mulingi dayon siya, og miingon, kinsa ang mihikap sa akong biste. So, simple thought lang about God's power is gikan jud sa iya. No?
So makita mo, Dre, knowing God's power, His power is infinite, His power is inherent, na adyo sa iya, it is not acquired, dili dependent sa creation, gikan jud sa iya, wala siya gakalubat, He will keep His promise. Tandaan ko sa karon, sang una pagtaod namon sang solar power sa balay lipay kami, no? Brand out ang palibot kami andar, no? After 6 years na expire na ang battery. Kaya mo niya battery lead acid lang na. Ang battery life sang lead acid 3 to 5 years. No? Wala na. Karon ano na, lisod na mangita sang lead acid battery kay kaharustanan niya battery sa solar karon LiPo4 na lithium ion phosphate. No? Pero siya ang lesson 10 years. Pero up to 10 years, wala na. Ngita naman. Replace. No? Grabe, comfort pero limited number. Pero ang ato niya Ginoo, dili na mao. God's power is infinite. His power is inherent. Now, number 3. God will keep His promise according to His way. Ang makita dira sa verse 12 to 16. God will do it in His way. Si Abraham na suggestion sa Ginoo, so tingin no, I will not do it your way. I will do it in my way. No? God will keep His promise according to His way. Now, so titira, what is God's way? Verse 12 to 13. First, God's way, it will not be an easy way. No? It will not be an easy way of God fulfilling His promise. Verse 12 to 13. Sa tihang gasalop na ang dua adlaw, nahinanok pag-ayo si Abraham ug may makalilisang nga kangit-ngit nga mitabon kaniya. Nag-insultin na, no? Prophesy sa Ginoo, unsay matabo kung paano matuman ang promise ang Ginoo kay Abraham. Unya mingon ang Ginoo kang Abraham, sapagkat tinuod ang imong mga kaliwat, mahimong mga dumudoong or slave, no? Sa laing nasod, mahimo silang mga ulipon dito og daog-daogon sa sulod sa 400 ka tuig. God's way will not always be a bed of roses. May mali kita may mga prosperity gospel, no? Nga ang alagyan sa Ginoo tanan komportable na hayay na magdato ka na muna, no? No, wala naging sulti sa pulong sa Ginoo. God's way will not always be a bed of roses. But one thing for sure, God is always with you. No? Uban sa mga Israelite pagawa sa Egypt, nasa sa wilderness, pero ang presensya sang Ginoo uban nila. Not only that, it will not be an easy way, but also God's way, it will be according to His timing. God's way of fulfilling His promise is it will be according to His timing. No? Verse 14 to 15. 14 to 16. Apan silutan ko ang nasod nga muulipon kanila, ug unya mobiya ang imo mga kaliwat gikan dito dala ang daghang kaptangan. Ang bakita dira sa verse 16. Mulabay una ang upat ka henerasyon, aya pa makabalik ang imo mga kaliwat dinhi. Tungod kay dili pa igo ang pagpakasala sa mga Amoryanon, aron silutan sila og papawaon nini nga yuta. So, in simple terms, Abraham, it will be according to my timing. God's promise, it will be God's will, God's way of fulfilling His promise, it will be according to His timing. No, isa ka bagay nga masabtan nato diri, God's timing is always beautiful. Ecclesiastes 3:11, He hath made everything beautiful in His time. Si Abraham,
Kabalo kung pila ka tuig iya nga hulat para magawa sa Isaac. 75 years old. Sang ginpanganak si Isaac, 100 years old. Pila ka tuig? 25 years. Grabe, no? Start to wonder, nga man niya mo nakadugay, Ginoo. No? Although dili na to masabtan, but isa ka bagay nga na-obserbaran ko, kay si Abraham, he will not just be a father of a family. Abraham will be a father of a nation. No? O bilang isa ka amahan sa isa ka dako nga nasod, he must become a good and godly father. No? And after 25 years nga ginmold sang Ginoo sa Abraham, ready na siya nga maging amahan ni Isaac. Not only that, talking about God's way of fulfilling His promise, His way will always be for our good. No? Para sa aton niya kayuhan dyan. No? Romans 8:28 sa English, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who serve according to His purpose. Kung sa Bisaya, nasayod kita nga tanang pangitabo, maayo, mga lisod, mga trahedya, tanang pangitabo. As long kung isa ka tao nagasunod sa Ginoo, nasayod kita nga tanang pangitabo, gibuhat sa Dios alang sa kayuhan sa mga nagigugma kaniya. Nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. Now, talking about God's discipline, even God's discipline is always for our good. Now, basahan ko lang diri sa Hebrews chapter 12, verse 10 to 11. So, tiyadra, no? Ang atong mga mahan dinhi sa yuta, nagdisiplina kanato sa mubo lang nga panahon. Ug sumala lang sa ilang mahuna-unaan nga makaayo kanato. Apan ng Diyos, nagadisiplina kanato alang gayud sa atong kayuhan, aron mahimo kitang matarong sama kaniya. Verse 11. Sa panahon nga disiplinahon kita, dili kita malipay. Hinuon, magul kita. O, kita mo? Apan sa kaulahian, kini nga pagdisiplina, makahatag ka nato og kalinaw sa atong kinabuhi, tungod kay pinaagi niini matulid ang atong pamatasan. So makita mo dira, God will keep His promise according to His way. Mo naging sulti isang Ginoo kay Abraham, dili sa imo paagi, Abraham. In fact, namugo sila sa pagsunod sila nga paagi, no? Tandaan nato, no, si Sarah ginatag iya nga servant si Hagar, o dito nabunga si Ishmael, karon problema nila karon na, no, mga Arab nation, no? Kay ginsunod nila ang ilang nga paagi, no? So God will keep His promise not in our way but according to His way. Now last, number 4. God will keep His promise according to His person. Now basahan ko lang dire sa verse 17 to 18. So ito isang Ginoo dire sa pulong. Sa dihang nakasalop na ang adlaw, og ngit-ngit na, kalit lang nga nakita ni Abraham ang usa ka kulon nga nagaaso og sulo nga nagasiga nga miagi taliwala sa pinikas nga mga mananap. Now verse 18. Nihana gayud nga adlaw, nagbuhat ang Ginoo og kasabutan sa inyo dra sa English covenant. Kasabutan kang Abram. Mingon siya, ihatag ko sa imong mga kaliwat kining yutaa, gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto painguan sa dako nga suba nga amao ang Euphrates, from the river to the sea. Pero iyan iya sang Israel noon. Karon lahi na yan, no? Iya sa mas ingon siya from the river to the sea, no? Iyan na sang Israel. Kita mo dre, no? Og nagpromise nga, I will keep a covenant. Kabalo ka mo mga igsoon sa Ginoo nga
ang promise ang Ginoo sang location sang Israel dili lang it will be for all eternity. Grabe na. Lang tao mo dira, God's promise is eternally binding. Means ang promise ang Ginoo sa nasod sang Israel daily ni maguba, no? It will never be broken. Ang promise ko, no? Now, lang tao dira, sa Hebrews chapter 6, verse 13 to 20. Basahin ko lang sa inyo. For example, there was God's promise to Abraham. Since there was no greater to swear by, God took an oath in His own name. Sa aton, kung maghimo kita kontrata, kailangan nato sang attorney, di ba? Tama na. Kinahanglan may notaryo. Kaya mas taas ato. Te sa Ginoo, wala naman mas taas sa iya. That's why ang Ginoo naghimo promise kay Abraham according sa iya nga ngalan kay siya ang pinakataas sa tanan. So tiya, I will certainly bless you richly, and I will multiply your descendants into countless millions. Then Abraham waited patiently, and he received what God had promised. Verse 16. When people take an oath, they call on someone greater than themselves to hold them to it. And without any question, that oath is binding. Parang siya na, no? Sa korte, no? May judge. No? May mga kontrata. Kailangan ng attorney. No? But God, verse 17, God also bound Himself with an oath so that those who receive the promise could be perfectly sure that He would never change His mind. Ang Ginoo nagpromise kay ang Ginoo not only nagpromise kay Abraham, kundi naghimo sa sang oath under sa iyang ngalan. So double, no? So verse 18. So God has given us both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have fled to Him for refuge can take a new courage, for we can hold on to His promise with confidence. This confidence, verse 19, is like a strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain of heaven into God's inner sanctuary. Jesus has already gone in there for us. He has become our eternal high priest in the line of Melchizedek. No? So talking about God's promise, no? God will keep His promise according to His person. No? Wala naman mas mataas pa sa Ginoo. That's why nag-ingon diri ang Ginoo kay Abraham. Do not fear. God, I am, so isang Ginoo sa iya, is your divine protector and your greatest reward. Kay wala ka namin makita ng iban nga magtuman sang promise pareha sa ako. So sa aton mga Kristiyan, there are times sa aton nga pagsula kinabuhi, we start to doubt ang paagi sang Ginoo, no? Daghan mga pagsulay, Lord. No? Nakapada, no? But always remember, God is our divine protector and our greatest reward. Ampo kita. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa kaninga mensahe. And I pray, Lord, kaninga mensahe Ginoo naging comfort sa amon, nagatang strength sa pagatubang sa mga pagsulay samtang nagasunod kami sa imo Ginoo. In Jesus' name, Amen. Okay, magkakadto kita sa aton nga prayer time, no? Salamat.